siya pwedeng isa walang bahala lang? Kahit na masasaktan mo yung damdamin ko. Bakit? Sa tingin mo, hindi ka rin nakakasakit ng damdamin, Lucille? Oh, so paano to? Paano gagawin natin? Mag-aaway na lang tayo, ganun ba? Gumawa ka rin naman ng paraan para maging patas, Jen. Dahil uulitin ko sa'yo, hindi ko kailanman pananagutan at responsibilidad ng nanay mo! Dear love, sa usaping pag-aasawa ay hindi talaga mawawala ang issue pagdating sa mga biyenan. Maswerte ka kung maayos ang relasyon mo sa biyenan mo. Pero medyong malaking challenge kapag hindi kayo okay. Ako nga pala si Lucille, asawa ni Jed. Maayos naman ang pagsasama namin hanggang sa dumating ang araw na kailangan na naming isama sa aming kwento ang nanay ng asawa ko, ang aking biyenan. Lucille, Han, nga pala, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun, Han? So, si ate, nakuha na nila yung visa nila. Kaya, magmamigrate na silang buong pamilya sa Canada. Wow! Mabuti naman kung ganun. Ang tagal din nila inasikaso yun, no? Oh, so paano? Kasama din si nanay? Yun na nga. Hindi kasama si nanay. Nakailang pilit na itong si ate sa kanya, pero makulit. Hindi daw niya iiwan ng Pilipinas. Ha? Paano yun? Sino ang mag-aalaga kay nanay? Yun na nga yung ipapakiusap ko sana sa'yo, Han. Bala kong kunin na si nanay at dito na siya patuloyin kasama natin. Okay lang ba yun? Mukhang nakapag-desisyon ka naman na ata. Lucille, kung ano man yung mga iniasal ni nanay, ako na yung humihingi ng tawad. Alam mo naman na tumatanda na, kaya normal na sa kanya ang maging masungit. Kaya nga ako pumayag na magpakasal sa'yo. Kasi nangako ka sa akin na bubukod tayo. Yung tayo lang dalawa. Yung maiparamdam mo sa akin na ako ang reyna ng bahay na to. Tapos bigla na lang titira dito si nanay. Han, miss ko na rin si nanay. Tsaka tumatanda na siya. Hindi naman habang buhay ay kasama ko siya. Tsaka nagbago na yun panigurado. At hindi ka naman susungitan nun. Lucille? Ano po yun, Nay? Nakailang subok na ba kayo ng asawa mo sa pagbuo ng bata? Inaalagaan mo man lang ba ang sarili mo? Aba, sa isang linggo ko dito palagi ka nalang umuwi ng hating gabi kakatrabaho. Mukhang nasa iyo ang problema kung bakit hindi ba ako nagkakaroon ng apo. Nay, kailangan ko po talagang mag-overtime sa trabaho. Mag-overtime? Bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita ng asawa mo sa negosyo? Bakit ba mas pinipili mo bang magtrabaho sa iba kaysa sa tulungan yung asawa mo? Nay, pagod po ako, please lang. Sana wag po ngayon. Aba, bastos ka rin bata ka. Nagsasalita pa ako tapos iiwas-iwas ka? Kasi Nay, wala po akong nagawang mabuti para sa inyo. Nagsisika po ako sa trabaho. Para din po yun sa amin ng asawa ko. At mahal ko po ang ginagawa ko. Alam mo, yun ang problema sa'yo. Masyado kang makasarili, kaya siguro hindi ka pinagkakalooban ng anak kasi napakamakasarili mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hey, please. Tama na po. Pagod po ako at hindi rin po ako nakikipag-away sa inyo. Mauna na po ako. Aba, bastos kang bata ka Tama. Hindi kami okay ng biyenan ko. Kulang na lang talagang ipagtabuyan niya ako. Kaya nga nang bumukod kami ni Jed ay parang nabunutan ako ng tinik. Ay, hindi ko alam pero iniisip ko pa lang na muling magkukrus ang landas namin. Nawawala na ako ng gana. Nanay, nandito na po tayo sa bahay. Hi, Nay! Welcome po. Aba, at tignan mo, kayo pa rin pala, no? Hindi nyo kasi ako dinadalaw madalas. Hulaan ko. Busy ka, no? Nay, pasensya na po. Heto po, Nay, pinaghanda ka po namin ng mga paborito ninyong pagkain.
Oh, Nay, yan ha? Effort kami sa pag-welcome sa'yo dito. Ay, miss na miss ko na kaagad ang mga apo ko kay Gina. Bakit kasi hanggang ngayon hindi nyo pa rin ako binibigyan ng apo? Ay nako, si Nanay talaga. Tatawagan natin sila Ate Gina ha? Kapag nandun na sila sa Canada. Pangako, tatawagan natin ang mga apo mo. O sige anak. O sige Nay, kumain ka na lang muna dyan. Dahil sa edad at kalagayan ni nanay, ay tila naging doble ang pagiging maalat niya sa akin. Kahit na ganun ay pinilit ko pa rin na pakisamahan ito ng maayos. Dahil na rin sa ayaw kong magkaproblema kami ng asawa kong si Jed. Jed! Jed! Nay! Heto na po ako! Nasaan si Jed, ang anak ko? Nay, nasa shop pa ho. Pasensya na ho, kakauwi ko lang din. Hindi mo ba ako naaamoy? Ang panghi ko na, oh! Palitan mo nga itong diaper ko! Opo, Nay. Sige po. Sandali lang po, ha. Ikukuha ko lang po kayo ng diaper. Sandali lang po. Pasensya na po kayo. Ay! Hindi ka pa rin talaga marunong makiramdam, no? Ganyan talagang ugali mo noon pa, no? Nay, eto na po. Teka lang po, ha. Dahan-dahan. Itataas ko lang po itong duster nyo. Ano ba, aray? Aray ko! Ay, yung balat ko ay naiipit ng diaper, aray ko! Nay, teka lang. Tatanggalin ko na po yan. Sandali lang ho. Ano ba ang bagal-bagal mo? Nandidiri ka ba, ha? Hindi po, Nay. Gusto ko lang naman pong maalis ito ng dahan-dahan. Eto na po. Ayan o. Ayan. Pasensya na po, Nay. Punong-puno na po yung diaper ninyo eh. Sandali lang po ha. Pupunasan ko po muna kayo. Lagyan mo na ng alcohol yan. Eh bakit ba kasi tubig na maligamgam lang yan, ha? Sige po, Nay. Sige po. Okay po. Heto po. Nilalagyan ko na po ng alcohol. Okay lang po ba itong tubig, Nay? Hindi naman po ba mainit? Bilis-bilisan mo nga. At ang panghi-panghi ko na dito, oh. Ito na po, Nay. Pasensya na po kayo. Nasaan ba si Jed? Ang tagal-tagal naman niya. Ayan, Nay. Okay na. Ilalagay ko lang po itong diaper ninyo, ha? Dahan-dahan lang, ha? Oho, Nay. Kakainis. Nay. Ano po bang gusto niyong ulam ngayong hapunan? Aba, pati ba naman ulam ako pa ang pag-iisipin mo? Hindi naman po sa ganun, Nay. Baka po may request po kayo na gusto niyong lutuin ko. Ikaw? Abay, sanay ka bang magluto? Baka naman mamaya, i-order mo lang yan. Hindi po, Nay. Sa tagal-tagal rin po, nakapagsanay na akong magluto. Minsan po kasi, busy si Jed eh. Ganun ba? Gusto ko ng kaldereta. Sige ho, Nay. Okay lang po ba na kalderetang baboy? Kasi hindi pa kami nakakapamili ni Jed ng baka eh. Alam mo, sa susunod, huwag ka nang magtatanong kung kulang-kulang naman pala ang laman ng ref nyo. Pasensya na po, Nay. Sige po, punta na po ako sa kusina ha. Okay lang po ba kayo dito? Ikuha mo na muna ako ng tubig. Saka lakihan mo naman yung lagayan ng tubig ko. Tingnan mo, buong araw kasya ba sa akin ito? Uhaw na uhaw ako dito. Pasensya na po, Nay ha. Sige ho, sandali lang ho. Nanay! Nakauwi na ako! Ay, ang bunso ko. Nakamabuti at nandito ka na, anak. Gusto ko ng kaldereta, anak. Ay, kaldereta, Nay. Ay, sandali. Han, pwede bang pumunta ka muna sa grocery? Bumili ka ng baka. Pasensya na. Ngayon lang naman si Nanay hihiling. Sige, mahal. Bilisan mo, ha? Ayoko malipasan ng gutom. Opo, Nay. Mag-iingat ka, Han, ha? O, sige. Ay, Han. Bili ka pala ng biskit ni Nanay. Nakalimutan ko palang bumili nun. Sige. Oh, Nay. Kumusta ang unang araw mo dito? Hindi ka naman nabuburyo. Ay, hindi naman. Sanay naman ako, kaso gusto ko sana ng mga apo. Iba ang saya ko kapag may bata sa bahay. Anak, baog ba yung asawa mo? Nanay. Han, sige, una na ako. Nagbago ang lahat simula nang dumating ang aking binan sa aming bahay. Araw-araw ay tila ang bigat ng pakiramdam ko. Laging may takot at pag-aalala. Hanggang sa ang pagbabagong ito ay nakarating na rin sa relasyon naming mag-asawa. Han, iniisip ko kung paano natin hahatiin yung mga oras natin sa pag-aalaga kay Nanay. Ano? Teka, Han, tama ba yung narinig ko?
Bakit tayo yung mag-aalaga? Alam mo, mas maganda pang kumuha tayo ng nurse o caregiver. Caregiver? Kilala mo naman si nanay. Ayaw niyo nang iba yung nag-aalaga sa kanya. Alam mo, hindi ko naman trabaho yan eh. Akala ko patutuloyin mo lang siya dito tapos pati pag-aalaga, iaasa mo na rin sa akin. Alam mo, Han, akala ko nagkaintindihan na tayo nung dito natitira si nanay kasama natin. At alam mong tayo rin ang mag-aalaga sa kanya. Jed, hindi ko aalagaan ng nanay. May sarili akong buhay. May trabaho ako. May sarili rin akong pamilya. May mga kaibigan. Hindi ko isusuko lahat ng meron ako, lalo na yung free time ko para lang alagaan ng nanay mo. At kung iniisip mo na titigil ka sa pagnenegosyo para alagaan siya, alalahanin mo na hindi natin kakayanin ang bigat ng pinansyal, lalo na kasama natin si nanay. Lucille naman! Sa tagal-tagal kitang naging partner, alam mo, ngayon ko lang napagtanto na inconsiderate ka, na makasarili ka. Ako pa! Ako pa ang makasarili, Jed! Nagsuggest ako sa'yo na kumuha tayo ng tagapag-alaga, pero sino pa rin naman iniisip mo? Si nanay? Bakit? Dahil ayaw niya kamo noon. So paano yung desisyon ko na ayaw ko rin siyang alagaan? Hindi ka pumayag doon. Sino ang inconsiderate sa atin ngayon? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Yung bigat ng responsibilidad ko ngayon. Pinipilit kong intindihin, Jed. Pero ang hindi ko maintindihan na iniisip mo makasarili ako. Sana man lang isipin mo rin, may buhay rin ako! Hindi ko pananagutan ang nanay mo, Jed! Ha? Bahala ka! Hoy, teka! Saan ka pupunta? Ayokong tumabi sa'yo matulog. Jed! Nang dahil nga doon, ay naging malamig si Jed sa akin na siya namang ikinalungkot ko. Pinipilit ko namang makisama, ngunit anong magagawa ko kung ayaw talaga sa akin ng nanay niya? Jed, ano? Para lang akong hangin dito sa bahay, ha? Buong araw mo akong hindi kinakausap. Tama ba tong silent treatment mo? Alam mo, kung ayaw mo pala kay nanay, sana hindi mo na ako pinakasalan. Jed, wag mong baliktarin. Hindi ako ang may ayaw kay nanay. Siya ang may ayaw sa akin. Alam mo naman siguro kung paano niya ako tratuhin nun. Kaya nga ako pumayag na magpakasal sa'yo kasi akala ko ako yung mas pinipili mo. Pero ngayon, gusto mo ako ang mag-alaga sa kanya? Alam mo, Lucille, hindi ako makapaniwala na pinakasalan ko ang isang taong tulad mo. Selfish. Sana huwag mong danasin yung ganito na kailangan mo ng tulong, pero wala ni isang tutulong sa'yo. Masama ba kung ginagampanan ko lang ang pagiging asawa mo, Jed? Yung kinikita ko sa trabaho, malaking tulong yon sa mga gastusin natin. Hindi mo ba ako naiintindihan na nagtatrabaho ako para sa atin? Wala man lang ba ako karapatang magpahinga? Ngayon kini-question mo pa ang sarili mo kung bakit mo ako pinakasalan? Jed, bakit naman tayo umabot sa ganito? At anong iniiyak-iyak mo dyan? Kasi hindi mo man lang iniisip yung nararamdaman ko, Jed. Sana hindi mawala yung trabaho mong yan. Kasi mukhang yan lang yung nagpapakain sa ego mo. Jed, asawa mo ko. Pero nanay ko pa rin yun! Lucille! Hindi ko siya pwedeng isawalang bahala lang! Kahit na masasaktan mo yung damdamin ko. Bakit? Sa tingin mo, hindi ka rin nakakasakit ng damdamin, Lucille? Oh, so paano to? Paano gagawin natin? Mag-aaway na lang tayo, ganun ba? Hindi na lang tayo magpapansinan dito sa bahay, ano? Please naman! Sige, sabihin mo naman! Gumawa ka rin naman ng paraan para maging patas, Jed! Dahil uulitin ko sa'yo, hindi ko kailanman pananagutan at responsibilidad ng nanay mo! Jed! Alam mo, ang mabuti pa, lumayas ka! Layas! Umalis ka muna rito! Umuwi ka! Doon! Doon sa inyo! Wala kang puso. Nakikita mo naman matanda na si nanay! Naka-wheelchair! Hindi kaya ang sarili! At isa pa, Lucille, kakaunti na lang ang oras niya rito sa mundo. Gusto ko namang makasama at makabawi sa kanya, pero
Hindi mo ako pinapakinggan! Kasi puro ka agad katwiran. Sarado ang puso mo. Umuwi ka na. Sige. Kung yan ang gusto mo, uuwi ako sa amin. Tandaan mo, walang mali sa mga sinabi ko. Dear love, mali ba ako? Tama ba ang asawa ko na makasarili ako? Hindi ko nga ba kinukonsidera ang damdamin niya? Sa totoo lang, hindi ko talaga ito kakayanin. Alam kong labag sa aking isipan ang pagsilbihan pa si nanay. Dahil hindi ko naman siya responsibilidad. Nasasaktan ako sa sitwasyon naming mag-asawa. Alam kong kapag walang nagpakumbaba sa aming dalawa, baka mas magkaroon pa ito ng lamat. Pero pakiramdam ko, hindi niya ako iniisip. Maging ang mga desisyon ko, hindi niya rin nire-respeto. Hindi man lang niya ako pinakinggan. At mas inuna niya ang magalit sa akin. At sabihin, ako lang ay nangangatwiran. Masama ba talagang ipaglaban ang katotohanan na ang pag-aalaga sa kanyang nanay ay hindi ko naman pananagutan? Dear Love, araw-araw sa Love. Magandang morning kay Rocco Rodriguez. Ayan, nanonood sa ating Facebook page. Salamat! At iyan ang ating kwento ngayong Feel Good Tuesday na pinamagat. Kwento yan ni Lucille at saka ni Jed. Ayan, na pinamagat ng anong pamagat? Mali ba kung ayaw kong alagaan ang biyanan? Ay, mali nga ba siya? Tama ba yung pangangatwiran ni Lucille? At mali ba yung mga ginagawa niya para sa biyanan niya? O feeling niya naging over na rin itong biyanan niya sa kanya, diba? Ay, nako. Alam mo yan, usapang biyanan, no? Yan ang isa sa kailangan mo munang makasundo. Hindi ba, bukod sa jowa mo, kailangan na kapag ready ka na into good or long-term relationship or to settle down with your husband or wife, kailangan makita mo rin kung gaano ka-jive sa mga pamilya ng bawat isa, hindi ba? At alam nyo, yung ganitong storya hindi naman to bago sa atin, diba? Maraming ganito sa pamilya, maraming hindi nagkakagustuhan, maaring may mga bagay na hindi lang or naiirita yung biyanan sa'yo kasi siguro maganda ka. Charot. Hindi, diba? Ito sa aspetong dito, yung nanay ni Jed, it looks like na gusto niya kasing magkaapo, hindi ba? Na hindi naman din kayang maibigay agad ng mag-asawa, hindi ba? So parang doon nanggagaling yung sentiment nito, kaya medyo irita yung biyanan, hindi ba? Ni Lucille, hindi ba? So at least kahit pa paano itong si Lucille ay nagre-reach out sa kanyang biyanan, sinusubukan niya pa rin at nakikisama pa rin siya ng maayos, 'di ba? And I guess yung pakikisama niya talagang may hangganan din naman. At kung ito ay nakakaepekto na sa pamilya or sa mag-asawa,
hindi na maganda siguro ito, no? Kailangan na talaga ng matindicious na pag-uusap sa mga ganitong bagay. So tulad ng nangyari at kay Jed, it looks like yung ending nila hindi talaga naging maganda, 'di ba? Pinagtalunan nila yung pagstay ng kanyang pagstay ng nanay ni Jed sa kanilang bahay. Ako I would understand na well, matanda na sila, kailangan ng kakalinga, lalo na kung wala din namang ibang mag-aalaga, diba? At this point. So, I guess, may punto naman sila sa isa't isa. Matanda na yung nanay, so kailangan may tumingin. Pero, again, may kanya-kanya pa rin namang buhay ang bawat isa, 'di ba? Lalo na yung asawa, may career din siyang inaalagaan. So may point din naman si Lucille na bakit hindi nga kumuha ng tagapangalaga. Well, anyway, sa bahay lang din naman 'yon, 'di ba? Uuwi pa rin naman yung mag-asawa at makakasama pa rin ni Jel. Kailangan ba talagang isakripisyo yung trabaho para lang full-time na maalagaan? Or pwede naman tayong mag-hire ng ibang tao para maalagaan. At of course, bibigyan pa rin naman natin ng oras. Hindi naman natin sinasabi dito na hindi na natin bibigyan ng oras yung ating parents, yung matatanda nating parents, 'di ba? At least kahit papaano maaalagaan din siya. And yun, I think naging medyo naging komplikado lang talaga yung pag-uusap ng mag-asawang si Jed at si Lucille, kaya ayan, nahantong siya sa hindi maganda. Pero feeling ko kapag nag-compromise sila sa isa't isa at nakinig sa isa't isa, maayos to. At I don't believe na parang may selfish kay Lucille. Pino-point out niya lang din naman yung gusto niyang bagay. 'Di ba? At sinubukan niya rin naman mag-reach out dito sa kanyang biyanan, 'di ba? I-shout out na natin ito. Nag-message sa atin teka lang. Ayan. Si Ariel sa Westcom, hello po sa inyo, magandang umaga. Salamat sa inyong pagtutok sa palagi dito kay Mama Morena. O siya, kabisyo, yan ang ating kwento ngayong Feel Good Tuesday sa Dear Love. At ituloy natin yung ating kwentuhan sa Facebook page sa aking Love Radio Palawan at sa Mama Morena Facebook page. Ayan, kabisyo. Kaya make sure na dyan ka lang sapagkat dito lang ako. Ay, comment na sa mga gustong makisali sa ating usapang biyanan. Nakakasundo nyo ba yung mga biyanan nyo or hindi nyo at all kasundo ang inyong mga biyanan? Kung hindi nyo kasundo, ano yung mga usually pinag-aawayan ninyo? Asya, tuloy-tuloy muna tayo sa ating hanap buhay. Ayan, magandang morning sa ating mga nanonood sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at of course sa aking Facebook page Mama Morena. So, ayan, usapang biyanan na. Ayun.
Ako personally, when I had my long-term relationship, ganyan, I believe na naging kasundo ko naman yung parents ng aking ng aking jowa before. Oo, I remember that. Up until now, we still have a good communications, ganyan. So, nag-say hi pa rin kapag nagkikita-kita, ganyan. So, we still say hi. So, ayun. So, basically, mga kabisyo, again, sabi ko nga kanina, kapag makikipagrelasyon ka, i-make sure mo din, bukod sa yung ka-jibe mo, kasundo mo, yung jowarets mo, ay dapat makasundo mo din yung pamilya ng kanya-kanya yung jowa. Hindi ba? Importante din yun di ba? Kasi, this will cause a problem kapag medyo hindi maganda yung mga eksena, ganyan. Diba? Pero talaga, bakit nga ba talaga may mga ang tagal na nitong usapan na laging mayroong mga hindi talaga nagkakasundo, mga biyanan at saka magbiyanan, ganyan, no? Na-insecure lang ba talaga? Charot. Diba? Hindi natin alam, may kanya-kanyang rason pero so long na ikaw ay nagre-reach out doon sa biyanan mo at ginagawa mo naman lahat para maging maayos, ganyan, I think you're still a good person pa rin naman, di ba? Nasa kabilang panig na yun kung bakit ganun siya makitungo, ganyan, di ba? At I don't think na selfish ka dahil marunong ka namang makisama sa iyong mga iba pang kapamilya, di ba? Pero pag nag-asawa ka, bukod sa pamilya mo na rin yung pamilya niya. Hindi ba? Yan yung mga extended family mo na talaga makakasama mo na rin ng bonggang-bongga. Diba? Wag ka lang kasing mag-attitude. Pag attitude ka din naman, simula pa lang, talagang maiiritable. Diba? Pero mas maraming yung nanay ayaw sa lalaki. Mas maraming ganon, diba? Kaysa yung babae, yung ayaw. Ay, yung nanay yung ayaw sa babae. Usually, ganun. Pag ganun kasi yung lalaki, parang pag hindi nakakatundo, umaalis na lang. Feeling ko lang ibang-iba yung sitwasyon ng dalawa. Hindi ba? Pero anyway, ganun siguro talaga yun ng bonggang-bongga. Ano daw? Ba't ganun? Charat. I think, lambing lang din, ganyan, feeling ko. Ako, I failed na before. It takes time, actually, bago ka talaga magustuhan ng ng biyanan, ganyan. It really takes time. Ganyan. Hindi naman agad-agad yun I remember that time, parang nagkapa, ganun. So, ang gagawin mo na lang dyan yung ikaw na lang yung mag-a-adjust hanggang sa makapag-connect kayo in a certain things, diba? Doon yung simulan. Kapag nag-connect na kayo doon, dire-diretso na yung good communication ninyong dalawa. So, feeling ko ganun siya. Diba? You just need to find yung pinaka-commonality nyo na feeling nyo magtatawa na lang kayo or yung mapagkakasunduan ninyo ng bonggang-bongga. So, yun. So, parang ganun yung nangyari sa akin. And then, eventually, up until na naghiwalay na nga kami, ganyan, still, yung parents ng ex ko, they're still good to me pa rin up until now. So, yun. Nangangamusta from time to time, ganyan. And I believe talaga, I am a very good one. Oh, perfect ka dyan. Charot. Ganun siya. Ayun. Okay, sa may mga pangalan nito,
ACS Millones 2025. Sa Sabado po ang ika-15th weekly draw natin. Kaya sana po magtuloy-tuloy na po ang hulog ninyo ng inyong entries nang sa ganun dumami, may chance pa kayo manalo dahil may ilang linggo na lang simula sa Sabado para sa mga mananalo ng ECS gift packs at saka ng 2,000 pesos sa success. So, mga kabisyo, so yun. So, at this point, tuloy-tuloy lang tayo sa ating, and sa September 20 na yung ating grand draw, kaya make sure mga kabisyo na damihan nyo yung inyong entries. Ayan. Okay? So magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong storya ng Dear Love. Dito pa rin yan sa 98.3 Love Radio Palawan. And of course, naka-live tayo from Monday to Friday sa Dear Love from 10:15 in the morning up until, ayan. O, diba? And also sa aking Facebook page, pwede nyo rin pong i-follow din yan. So, Asha, maraming salamat. Muli ako ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Maraming salamat, kabisyo.